Welcome po mga kapatid sa lahat ng bisita. Welcome po sa bawat isa sa atin. Ito po ang Jesus Our Abundant Life Church. Ito po ang ating church. Dito po sa ating pananambahan, pinag-uusapan po natin si Kristo. Pinag-uusapan po natin ang mabuting balita ni Kristo. Ito po yung mensahe ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Tapos na po mga kapatid, pananampalatayanan na lamang po natin. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang idadagdag. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang iaambag. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang ikukontribute. Tinapos na pong lahat ni Jesus. Masarap po ba o hindi? Masarap. Tinapos na po niya eh. Ang gagawin na lamang ho natin, tayo po ay mananampalataya. Sisimulan po natin ngayon mga kapatid ang ating expository series on the book of Romans. Ang aklat po ng Romans mga kapatid, ito po ang 45th book ng Bible. So mula po sa Genesis, magbilang po kayo ng ika-45 aklat, yan po ang aklat ng Romans. Yan po ay may 433 verses, ang liham na yan. Yan po ay may approximately 9,400 na salita at kasama po rito ang 87 questions. Ang aklat po ng Roma mga kapatid ay mula po kay Apostle Paul. Ito po ay idinikta niya po sa isang eskriba na nagngangalang Tertius. Ito makita po natin sa Romans chapter 16 verse 22. Dinikta po niya ito around 57 AD mula po sa Corinth. Po, without question, ang aklat po na ito ang pinakadakilang theological work ni Pablo. Marami pong isulat na aklat si Pablo, ito po ang pinakadakila. This book has been called the Constitution of Christianity. Tinawag din po siyang the Christian Manifesto. Tinawag po siyang the Cathedral of the Christian Faith. Without a doubt, mga kapatid, this book has been responsible for more change in the church than any other. Bakit po? Sapagat naligtas si Augustine, siguro narinig nyo na po siya, naligtas po siya nung mabasa po niya ang Romans chapter 13 to 14, in the summer of 386 AD. Pagkatapos naman, 1,000 years later, isa namang katolikong monk of the Augustinian order na si Martin Luther, naligtas din po siya nang mabasa po niya ang Romans chapter 1 verse 17. The just shall live by faith. Then after a few hundred years, naliwanagan naman si John Wesley. Isa po siyang British sa isang Wednesday Bible study doon sa London habang binabasa po yung mga komento ni Luther about the book of Romans. Tapos naligtas na rin yung kanyang kapatid, di kalaunan, na si Charles. At silang dalawa po, si John at si Charles Wesley ay makapangyarihang ginamit ng Diyos para sa ikaliligtas ng marami. Doon sa tinatawag po nilang Wesleyan Revival. So the book of Romans is the most systematic and comprehensive presentation of Christian doctrine in the Bible. Bakit po? Tinatalakay po kasi nito ang mahalagang katuruan gaya po ng pangkalahatang pangangailangan ng tao ng salvation. Tataas mo ba ang kamay mo? Sasabihin mo, kailangan kong maligtas. Amen. Yung mga hindi po nagtaas, kayo po ay ligtas na? Amen. Ano ho? So, kailangan po nating maligtas. Yun po ang mahalaga sa bawat tao. Hindi lang po yun. Sabi doon, yung pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. And then, sa book of Romans din, tinatalakay yung plano ng Diyos na pag-isahin yung mga Hentil at Hudyo. Sino po yung Hudyo? Sila po yung taga-Israel. Kung hindi ka taga-Israel, ang tawag sa iyo ay Hentil. Taas po kami ng mga Hentil. Yung mga hindi nagtaas, baka Hudyo kayo. Huyo. No? Pag hindi ka Israelita, ang tawag sa iyo ay Hentil. Because of the cross of Jesus Christ, pinag-isa niya po yun. Yung mga Hudyo at saka ang mga Hentil. No po, ang book of Romans is widely believed. No, widely believed na isang female deacon na ang pangalan po ay Phoebe. Ibig sabihin po ng Phoebe ay bright, radiant, shining one. Mabasa po natin sa Romans chapter 16 verses 1 and 2. Si Phoebe po, si Sister Phoebe, ay naglakbay ng approximately 1,100 kilometers. Wala pong tren, walang eroplano. Siguro may barko, po, baka may kabayo. Walang tricycle, wala pong motor, walang bisikleta. Kadi lakad.
Approximately 1,100 kilometers para physical na dalhin po ang pag-aaralan po nating aklat mula po sa church nila sa Cenchrea patungo po sa Roma. Ang ganda po nun. No? Kaya nung nabasa ko po yun, nangangaral po ako one time ng Romans 16:1 and 2. Wala pa po kaming anak ni Mahal. Po, nabasa ko po yun. Wow, ang ganda naman ng pangalan. Ang galing naman ni Phoebe. Dinala niya 1,100 kilometers. No? Samantalang may mga anak po ng Diyos minsan, wala pang 1 kilometer, hindi maka-church. Hindi makapunta sa pananambahan. Si Phoebe po nagbiyahe 1,100 kilometers. Dala-dala po niya yung aklat na yon, yung liham na yon sa Roma. Kaya sabi namin, pangalan natin sa ating panganay ay Phoebe. And sino po mag-a-agree sa akin na si Phoebe po ay bright? Kikilala niyo po si Phoebe, mag-a-agree po ba kayo na siya po ay radiant? Si Phoebe po ay shining one. Bakit? Dahil ba magaling si Phoebe? Dahil maganda si Phoebe? Hindi po. Dahil sa biyaya ng Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Ang intended audience po ng liham na ito ay ang Christian church in Rome. Diverse ang mix na ito ng Jewish and Gentile believers. Si Paul po hindi pa nakabisita sa Roma nang isulat po niya ito. So, the letter served as his formal introduction to them. Nung mabasa na po ng mga taga-Roma yung aklat, sabi nila, ganito pala ang ugali. Ganito pala ang teaching ni Paul. Hindi pa niya kasi nabisita sila. Makibasa po kayo sa akin sa pag-aaralan natin in Romans chapter 1:1-7. Sabi po doon, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Through him, we received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. To all who are in Rome, who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pag pinag-aralan po natin ito, pag binasa po natin ito mga kapatid, yung mensahe, kitang-kita na po kagad natin na ang title natin, Centered on Jesus. Centered on Jesus. Gusto po ba natin mga kapatid na yung buhay natin is centered on Jesus? Di nga ho ba mga kapatid, ang tawag po sa Pilipinas ay Kristiyano. Bakit? Because of Christ. Kitang-kita na po doon, na ikaw ay Kristiyano because of Christ. Kung hindi nakasentro kay Kristo yung buhay mo, bakit ka Christian? Baka hindi ka Christian kung hindi nakasentro kay Jesus. Kaya pag-usapan po natin ngayon, centered on Jesus. Kasi pag sinabi natin, ako Christian ako eh. Ako Kristiyano ako eh. The Philippines is Christian eh. So the Philippines must be centered on Jesus. But if we examine mga kapatid, is the Philippines really centered on Jesus? May mga tao magsasabi, ako Kristiyano ako eh, pero is your life really centered on Jesus? Pag-usapan po natin ngayon. There are 3 particulars mula po dito sa ating teksto. Una mga kapatid, pag-usapan po natin the facts about the messenger. Sabi ko doon sa verse 1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Ang Jewish name po ni Paul ay Saul. Pero dito po sa letter to the Romans, ang ginamit po niya ay yung kanyang Roman name, na Paul. Acts chapter 13 verse 9. Yun po kasing ibig sabihin ng Paul mga kapatid ay little. Sabihin natin little. Saktong-sakto mga kapatid para sa kanya because he understood that God chooses the least. That God chooses the last and that God chooses the weakest para i-display ang kanyang kaluwalhatian. Paano pa naman i-display ng Diyos yung kanyang glory kung malakas ka na? Paano pa i-display ni Lord ang kanyang glory kung sadya ka naman talagang magaling? Di sasabihin mo, kaya ko naman kasi yan eh.
Pero God chooses the weakest. God chooses the littlest. God chooses the least and the last para i-display yung kanyang kaluwalhatian. Yun po si Paul. No po? Kaya understood ni Paul, mga kapatid, yung pagkatawag sa kanya. Notice, mga kapatid, letter A, his condition. His condition. Hindi po sinimulan ni Pablo ang liham niya sa pamagitan ng pagyayabang kung sino siya. Idiniklara po niyang siya po ay isang servant of Christ Jesus. Alam po natin yung Greek word dun sa servant is the word doulos. Doulos. Sabihin natin doulos. Ibig sabihin po ng doulos ay lingkod. Alipin. Doon po sa Old Covenant nila Moses, marami pong alipin. At yung mga alipin na yon ay may 7 taon para mapabilang dun sa kanilang amo, mga muhan. Pero meron po silang kautusan na kapag pagkatapos po ng 7 taon, sasabihin ng amo niya, okay, after 7 years, naglingkod ka na sa akin, pwede ka nang lumaya. Pero kapag itong alipin na ito ay in love na mabuti dun sa kanyang amo dahil maaring mabait yung kanyang master, sasabihin niya, ay hindi, ayoko na pong umalis sa inyo. Kaya po, yung servant na yon, mga kapatid, ay mananatiling kasama nung kanyang amo. Siya po ay magiging bond servant for life. Po, makikita po natin ito sa Exodus chapter 21, 1-6. Si Pablo po, mga kapatid, instead of exalting himself before the Romans, ang pinili po ni Pablo, i-humble po niya yung sarili niya. At ito po ang sekreto ng greatness ni Paul sa buhay niya. Pinakita po niya na ang nagpapatakbo ng buhay niya ay si Jesus. At ayaw niyang kumawala sa pagiging master ni Jesus. Parang sinasabi niyang, alipin ako ni Jesus. He was truly centered on Jesus. He was totally sold out to the will of God. Mga kapatid, meron pong lesson dito na meron po tayo dapat matutunan ng mga modern Christians. Ang dami po kasi sa atin, ang feeling po natin tayo pong may control ng buhay natin. Ang feeling po natin, mga kapatid, sa atin umiikot ang mundo ng ating pamilya. Pag gising mo, sasabihin ng mga kapamilya mo, gising na si Monster. Bakit? Kasi siya na magdidikta. Ano pong ulam? Maano ulam? No po? Tapos sa opisina, gusto mo sa'yo din umiikot ang mundo ng iba. Feeling po natin, mga kapatid, tayo po ang may control. Tayo po may karapatan, kung ano mang nais nating gawin, ano mang gusto nating pagdesisyonan. But we need to remember, mga kapatid, that when we were saved by Jesus Christ, tayo po ay ginawa niyang bond servants. Bakit po tayo bond servants? Siya po kasi ang bumili sa atin. Siya po nagbayad ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala namang ibang nagbayad ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo kundi si Jesus. And He did it for you. Sabi mo kasi sa katabi mo, for you. Para sa'yo. Amen, mga kapatid? Kaya po tayo, binili na niya. Siya po ang may-ari sa atin at siya dapat ang magpatakbo ng buhay natin. Paul knew his condition and so must we. Amen? So letter A, nakita ko natin his condition. Letter B, pag-usapan po natin his calling. His calling. Not only was Paul a slave to a new master, tinawag din po niya yung sarili niyang apostle. Alam po ba natin yung word na apostle, ibig sabihin po nun ay delegate. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, ay ambassador. Napag-oralan na po natin ito, mga kapatid, na kapag ikaw ay isang ambassador, inire-represent mo yung bansa na nagpadala sa iyo. Okay? So ikaw ay ambassador of the Philippines to the United States. So you're going to represent the Philippines, mga kapatid, to the United States. Sa sports, mga kapatid, si Alex Ayala, purihin ng Diyos, nanalo. Umabot na po siya sa 4th round. So kilala niyo po si Alex Ayala. So meron po siyang maliit na platform, tennis. Nandun po siya sa Wimbledon ngayon, no po, at pinagkakaguluhan po siya. Dati ng mga Pinoy lang, pero ngayon, mga kapatid, pinagkakaguluhan na rin po siya ng mga puti. Ano po siya, mga kapatid? Ambassador. She is representing the Philippines and she is representing the Philippines, our country, so well. Kasi pagka in-interview po siya, talagang ang ganda ng kanyang mga sagot. No po? Natutuwa po yung mga tao. Ganun po yung ambassador. Ganun doon nagmula yung word na apostle. Kaya po si Pablo ay isang apostle. Representative po siya ng hari niya at ito ay si Jesus at nag-ooperate po siya sa ilalim ng divine authority ng Panginoon. Nang isugo po siya bilang isang apostle to the Gentiles. Napansin po ba natin, mga kapatid, na sa pagiging apostol ni Pablo, hindi po siya tinulak.
Naalala ko po nung nagtuturo po kami ni Mahal sa Bible School, biglang may dumating po na magulang, karay-karay po yung kanyang anak. Yung kanyang anak po pala makulit, matigas ang ulo, kaya ini-enroll sa Bible School para bumait. Ano? So, doon sa Bible School, nakatapos po siya 4 years. Doon sa Bible School, bagamat siya po ay ini-enroll doon para nga daw magtino. Pero alam niyo po mga kapatid, pagkatapos po niya sa Bible School, bumalik po siya sa dati niya. Hindi naman siya nagsiserve ngayon. Yung mga kaklase niya nagsiserve ngayon, nagpastor na, no, naglilingkod na, mayroon ng mga churches na inaalagaan. Pero siya po hindi po. Bakit po mga kapatid? Naitulak. Sa paglilingkod po mga kapatid, si Pablo hindi po siya tinulak. Ang sabi po niya, he was called. Tinawag po siya. So he did not just decide to go into the ministry dahil sinabi ng kanyang mga kaibigan o sinabi ng kanyang mga kapamilya. Alam niyo, meron po mga nagba-Bible school ngayon, sasabihin, sige magpastor ka na lang kasi bobo ka naman. Bobo ka naman sa klase, so magpastor ka na lang. Parang ganun po tila ba mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay, yung ang ibibigay natin sa Panginoon ay yung mga latak. Hindi ba pwede magpastor ang katulad namin ni Pastor James na matalino? Hindi namin ni na Pastor Rodel. Amen mga kapatid? Hindi mo ba pwede yun mga kapatid? Sa biyaya po ng Panginoon mga kapatid, tinawag ka. Kaya si Lord mga kapatid, tumatawag po siya mga kapatid at hindi siya nanunulak. Amen mga kapatid? Hindi po siya nanunulak. Eh si Pablo, sabi niya, I was called. He was placed into the ministry by the sovereign will of Almighty God. 1 Timothy chapter 1, 12-14. Kaya naman po ang ipinaglingkod niya ay yung biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong si God, pinili po niya si Paul para maglingkod mga kapatid, He also does the same with you. Sabi mo sa katabi mo, pinipili ka ng Diyos. Hindi ho tayo tagabutas lang ng upuan. Amen? In fact, wala nga hong butas yung, pag nagkabutas yan, hindi po tayo tagabutas lang ng upuan mga kapatid. Kung iniligtas ka ng Diyos at ginawa kanyang anak, God, pinadaan kanya sa salvation, tapos ngayon pinadadaan kanya sa sanctification, nililinis kanya, ikaw ay dadaan din sa service. Maglilingkod ka rin. Lahat po ba tayo may ability? Meron po ba tayong talent? Meron po ba tayong skill? Kanino galing yan? Ay, hindi sa genes talaga namin yan. Hindi mga kapatid. Sino po lumikha sa magulang mo? Hindi si Lord. Sa Kanya galing lahat mga kapatid. Therefore, kung iniligtas ka ni God, gamitin mo yung ability and talent na bigay sa iyo ng Panginoon. Not everyone will stand behind the pulpit and preach. Pero mga kapatid, pwede po tayong maglingkod sa sphere ng ating influence. Doon sa trabaho mo. Pwede mong akayin yung mga kaklase mo. Pwede mong akayin mga kapatid yung iyong mga katrabaho and bring them to Jesus. Amen mga kapatid? So centered po talaga si Pablo on Jesus. Nakita po natin his condition, nakita natin his calling, letter C, his commission. His commission. Once upon a time, si Pablo po ay isang Pariseo. Yung word na Pariseo mga kapatid comes from the Hebrew word parash. Parash. Hindi po ito yung magpapatahi ka, tapos sabihin mo sa mananahi, parash naman po. Hindi po. Ibig sabihin ho ng parash, mga kapatid, is to separate, to set apart. Bilang isang Pariseo, mga kapatid, he was set apart to preach the law. Pa-Pharisee po kasi siya. Ang kanyang pagkaka-set apart sa kanya ay mangaral tungkol sa kautusan. Pero nasa lubong niya si Jesus eh. Nagkaroon po siya ng grabing pagkakilala kay Jesus, pinaghimalaan siya ni Jesus. Kaya siya po ay nagkaroon ng, na-under po siya ng new management. Kaya ngayon, sinasabi pa rin ni Paul, no, na siya po ay set apart. Set apart na sa ano? To teach the law pa rin? No. Set apart to teach the gospel of grace. Malinaw po yan sa Acts chapter 20, verse 24. Meron lang daw pong isang tawag si Pablo, meron lang daw pong isang race si Pablo, natatapusin po niya, and that is to preach the gospel of God's grace. Ano po yung gospel of God's grace? Ito po yung mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Yun naman po kasi ang nakakapagligtas.
Hindi po nakakapagligtas ang tao, hindi nakakapagligtas ang religion, hindi po nakakapagligtas mga kapatid ang anumang organization, ni ang church na ito ay hindi magdideklarang pwede kayong maligtas dahil po sa Jesus Our Abundant Life Church. Ang pwede lang magligtas ay si Jesus. Malino po yan sa Acts chapter 4 verse 12. Walang pangalan na nasa ilalim ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus, ni Jesus Christ. Ano po? Kaya si Pablo po, set apart na po siya. Now, pag-usapan po natin yung set apart, mayroon po mga nagsasabi, nung maging Kristiyano na po sila, aba, concerned na po kami maging set apart sa mundo. Kaya humihiwalay na po kami sa mundo, set apart na po kami dyan. Sasabihin nila, hiwalayan mo na yung masamang gawaing yan. No? Huwag mo nang gagawin yung masamang kasalanan na yan. No? Tama naman po mga kapatid, na humiwalay po tayo sa masamang gawain. Tama naman po mga kapatid, na huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito mga kapatid. Kaya lang mababaw po yung source of power. You see, our job is not to primarily separate from the world. Our job, mga kapatid, is to be separated for Jesus. Not just to be separated from the world, but to be separated from Jesus. Ano po example doon? Noong February 11, 1990, inordinahan po ako bilang pastor. So ako po ay 36 years na pong naglilingkod sa Panginoon sa biyaya niya. Praise God. No po? I was set apart. Yung pong church natin noon na 15 tao lang, nakasakay po sa jeep, kasama siya na Sister Joy. Tapos nung i-ordain po ako, naka-jeep lang po kami. Pumunta sa Covenant, sa Marikina, tapos in-ordain po ako. Tapos nung in-ordain na po ako, diniklara na po ako as pastor, sumakay na po ako doon sa jeep pabalik ng Batangas. After a few months, mga kapatid, nung nag-preach po ako sa Covenant, sabi po ng mga kapatiran doon, lalo yung mga matatanda, Anthony, akala naman namin nung inordinahan kayo, dito ka magpapastor sa Marikina. Hindi pala, sumakay ka naman sa jeep, doon ka naman pala sa Batangas. Ano po nangyari sa akin mga kapatid? I was set apart as pastor from Marikina to Batangas. Kung narito ako ngayon, nandun ako. Mga kapatid, kung narito ako ngayon, nandun ako. Kung narito ka ngayon, nasa bahay mo ikaw, wala. You and I will only be in one place. Because I am pastoring here in Batangas City, I am not pastoring in Marikina. Amen mga kapatid? I was set apart for Batangas City, therefore automatically, wala ako doon. Parang ganun din po mga kapatid. Sabi po ni Paul, he was set apart for the Lord, kaya set apart na rin po siya from the world. Pag nag-concentrate lamang po tayo, ay hiwalayan ko yung kasalanan yan, ititigil ko yung kasalanan yan, hanggang doon lang ba yun? Hindi po mga kapatid, wala kang power doon. Lalabas doon mga kapatid, parang nag-ano ka lang, gumagawa ka na sarili mong strategy para makahiwalay ka sa kasalanan. Hindi mga kapatid. Isipin mo, you are already set apart for the Lord. Because if you are set apart for the Lord, you will automatically be set apart from the world. Amen mga kapatid? Wala po yung iniwan sa isang estudyante. Sabi ng kanyang mga estudyante, anak, huwag ka muna magbo-boyfriend, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Hindi naman po talaga ako tayo magbo-boyfriend dahil lalaki po ako. Huwag ka muna mag-girlfriend, ha? No, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. So nakatingin ngayon yung bata, saan? Sa vision ng kanyang mga magulang na magtatapos po siya ng pag-aaral. Tingin niyo mga kapatid, kung ganun ang tingin ng bata na magtatapos siya ng kanyang pag-aaral, nandun lahat, sa harap niya yung vision ng kanyang mga magulang, gagraduate siya. Kaya ba niyang hindian yung anumang balakid sa paligid niya? Yes. Na po? Bakit? Kasi meron na po siyang, nakaset apart na po siya para sa vision ng kanyang magulang na magtatapos po siya. Kaya hindi po niya pinoproblema, halika tara, mag-ano tayo, punta tayo sa EDSA, mag-rally tayo. Hindi siya pupunta doon. Bakit? Kasi nandun sa harap niya yung vision, nakaset apart na siya for the vision ng kanyang magulang. Amen mga kapatid? So kung tayo po, set apart po tayo kay Jesus, yun po yung alam mo, yun yung pinaniniwalaan mo, then it's so easy to set apart from the world. It's so easy na wag ka na magpalusot sa mga wag ka nang mag under the table. Bakit? Kasi nakaset apart ka na kay Jesus eh.
It's so easy para sa isang estudyante na hindi mangopya kahit hindi siya nakapag-aral. Kasi set apart ka na kay Jesus eh. Amen mga kapatid? Ang umi-amen, yung mga matatanda ay walang umi-amen na estudyante. Ulitin ko po, it is so easy mga kapatid sa isang estudyante, no? Na hindi kumopya kahit hindi siya nakapag-aral, hindi siya kukopya sa kanyang exam kasi ay nakaset apart na po siya for Jesus. Amen mga estudyante? Amen. Checkin mo nga yung kamay niya, baka mayroong nakasulat na... Ganun po mga kapatid. If we are set apart, centered po tayo kay Jesus, ang dali po mga kapatid na humiwalay na, no, sa mundong ito. Of course, hindi naman po natin inihiwalayan mga kapatid, yung mga kakilala natin. Ang ibig sabihin lamang po ng mga kapatid, yung takbo ng mundong ito, tapos na po tayo doon. Wala na po tayo doon. No po? So maging kagaya po tayo ni Paul na mga buhay po natin set apart for the glory of God. Bakit? What matters to us now is what matters to God. At kung ano yung mahalaga sa Kanya, yun na rin po yung pinahahalagahan natin. Amen mga kapatid? So nakita ho natin Roman numeral number 1, that is the first detail. The facts about the messenger. Sino yung messenger? Si Paul. Sino si Paul? Centered on Jesus. Kitang-kita po natin mga kapatid. Now, pag-usapan po natin yung pangalawa, the foundation of the message. Ito po ay nasa verses 2 to 5. As we look at these verses mga kapatid, we are going to see yung pundasyon ng mensahe ni Pablo. At ang pundasyon ng mensahe niya, si Jesus pa rin. Centered na siya kay Jesus. Nung nagsalita siya at nagmensahe siya mga kapatid, ang sentro niya si Jesus. What is the foundation of the message? Una mga kapatid, letter A, Jesus is the promised one. Sabihin ko natin, Jesus is the promised one. Bakit po yan mga kapatid? Bakit po nakita yan dyan? Kasi basahin po natin. The gospel He promised. Ayun na yung word. The gospel He promised beforehand. Wala pa nangyayari pero naipangako natin yung mabuting balitang ito. Through His prophets in the Holy Scriptures regarding His... Sino si Son? Si Jesus. Therefore, Jesus is the promised one. Ipinangako na noong pa yung mabuting balita tungkol kay Kristo, no? Bago pa man nangyari ang lahat. So pag sinabi po nating gospel, ito po ang, basahin po natin ng mabagal para maunawaan po natin. Sabayan niyo po ako sa mata. Pag sinabi po nating gospel, ito ang mabuting balita ng Diyos na naghahayag ng kanyang katwiran o righteousness na ipinakita doon sa kamatayan ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Romans chapter 1:17 and 3:25. Habang tayong mga makasalanan ay mga kaaway ng Diyos ayon sa Romans 5:10, inalis po niya sa pamamagitan ng finished work ni Lord, yung tinapos niyang gawa, ang balakid ng kasalanan upang tayo'y kanyang maging mga kaibigan. Kaaway niya kasi tayo dahil sa ating mga kasalanan. At maging bahagi ng kanyang pamilya. Romans chapter 5, verse 10 and 8:15. Sa pamamagitan nito, ipinapadama ng Diyos ang kanyang walang kondisyong pag-ibig para sa atin. God loves us unconditionally. Hindi ka hinahanapan ni Lord ng kondisyon. Basta't love ka ni God. Sabi mo sa katabi mo, basta't love ka ni God. Tapos, ibinigay naman ito sa atin ng libre. Walang bayad. Romans chapter 1:17 and 5:17 to 18. Tapos, pinawalang sala niya tayo. Kung, sabihin nga natin kung, mananampalataya tayo. No? So yung gospel ay yung happy announcement that we sinners can be saved through the finished work of Jesus. Mapapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, idideklara tayo ng Diyos na mga dating makasalanan na matuwid na, hindi lamang po mga kapatid sa paningin, kundi gagawin niya talaga tayong matuwid. Yun yung gospel. Pero ang lahat ng ito ay mapapakinabangan lamang natin kung tayo ay sasampalataya. Ano po? Kung tayo po ay mananampalataya. Tanong, simple lang naman ang gospel. Namatay na si Jesus o buhay pa? O mamamatay pa lang? Namatay na. Tapos na po ang krus?
Tapos na. Available na po ba ang salvation? Available na po ba ang pagpapagaling? Available na po ba mga kapatid ang pagpapatawad ng Diyos? Available na. Ano na lang gagawin natin? Sasampalataya. Tanong, sasampalataya po ba tayo? Kung sasampalataya tayo mga kapatid, tayo po ay yumuko. Wala pong sapilitan. This is between you and God. Nais lang kitang samahan sa pagsampalataya sa Panginoon. Ang lahat po ng nais manalig kay Kristo sa tinapos niyang gawa, sumunod lang po sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Mapapahamak po ako. Ngunit salamat po sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ninyo ang lahat kong kasalanan. Kaya naman, sumasampalataya ako ngayon sa iyo, Panginoon. Kinikilala kita na aking Diyos, tagapagligtas, Panginoon. Isinusulat mo ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay at kailanman hindi mo ito papawiin. Salamat po. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kung nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay ligtas na. Isinulat ng Diyos ang pangalan mo sa Book of Life. Kailanman hindi yun papawiin. Walang makakapawi nun. Mas makapangyarihan ang dugo ni Kristo kaysa sa kasalanan mo. Past, present, and future. Ngayon, magpatuloy ka sa pananalig sa Panginoon. Pastor, yan po bang gospel na yan? Nauso nung dumating lang si Paul, nauso nung dumating lang si Jesus. Hindi po mga kapatid. Ang gospel na ito, ang mabuting balitang ito, isang bagay na hindi lamang po kailan lang pinag-isipan ng Diyos. Hindi po ito bago. Ito po ay mas matanda pa sa tao. Bakit? Sapagkat ang mabuting balita ay ini-announce na ng Diyos. No? Hindi pa nilalalang yung buong sanlibutan. Tingnan niyo po sa Revelation chapter 13 verse 8. Ang sabi po doon, all inhabitants of the earth will worship the beast. Ito po yung last day, sa mga huling araw. Yung beast po dyan, yung po yung antichrist, yung antikristo. Lahat po ng hindi sumusunod kay Kristo, automatic sasampalataya sa beast na yan. Kaya mahalaga mga kapatid, sumampalataya na tayo kay Kristo. Amen mga kapatid? Now, hindi pa po natin alam kung sino yung beast na yan. No? Beast na ang mahalaga. Kilala na natin si Jesus. Now, sabi doon, all inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. Naisulat ba pangalan mo sa aklat ng buhay? Yes, na po. Sino po itong Lamb na to? The Lamb who was slain from the creation of the world. Iniisip po natin, kailan ba namatay si Jesus? Namatay si Jesus? Naipako si Jesus 2,000 years ago. Pero hindi po mga kapatid. Si God po, advance po siya mag-isip. Alam na po ni God na babagsak ang tao, magkakasala si Adan at si Eva, susuway sila sa kanya. Kaya naman po, bago pa mangyari yon, may provision na po si God. Advance po kasi siya mag-isip. Sabi, hinagap ng Diyos, no, the Lamb of God, who is Jesus Christ, was already slain. Patay na, hindi pa nangyayari, pero He was already what? Slain. May provision na po ang Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya ang gagawin na lamang po talaga natin, mga kapatid, ay palataya, manalig sa Panginoon. Kaya po lahat ng Old Testament scriptures centered on Jesus. Paano po natin nalaman? Sabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 39. Sabi niya, kausap niya yung mga skriba, teachers of the law. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Sabi ni Jesus doon sa kanyang mga kausap na teachers of the law, these are the very scriptures, referring to the Old Testament scriptures. Kasi wala pa yung New Testament noong panahon na yon, di pa siya namamatay. These are the very scriptures that testify about
me. So bawat talata, mga kapatid, doon sa lumang kasunduan, doon sa Old Testament, these scriptures refer about Jesus. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, malalaman mong tama ang pagbabasa mo ng Biblia pag nakita mo si Jesus. Kaya yung Psalm 23 verse 1, nasa Old Testament yun, pero pag binasa mo, the Lord is my shepherd. I shall not want. Sino yung shepherd na yun? Si Jesus. Bakit? Kasi doon sa John chapter 10, nagpakilala siya. Siya yung shepherd. Siya yung good shepherd. Kaya pag nabasa mo sa Old Testament, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, yung tatlong bata, sumasamba sa Diyos, tinapon doon sa pugon para mamatay. Pero pag silip po nung hari, may apat na nandun. Sabi niya, teka, 3 lang yung tinapon ko sa pugon. Bakit 4 yung nandun naglalakad at hindi nasusunog? At tila yung ika-4 looks like the Son of God. Sino yun? Si Jesus. Amen, mga kapatid? Kaya pag binasa mo yung Biblia, makikita mo si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, these are the very scriptures that testify about me. Kaya malalaman mo tama yung pagkakabasa mo ng Biblia kapag ang nakita mo si Jesus, hindi rules. Kapag ang nakita mo, may mga susundin ka na naman, meron ka na namang gagawin, at hindi si Jesus ang nakita mo, mali pagkakabasa mo ng Biblia. Pag ang nakita mo si Jesus Christ, tama ang pagkakabasa mo ng Biblia. Bakit? Because the scriptures testify about me. At pag nakilala mo si Jesus, ikaw ay magiging mabuting tao. Doon pa lang yung behavior. Marami kasi nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, para lang sa behavior modification. Gusto kong mabago, o magbasa ka ng Biblia. Gusto kong matanggal itong ugali ko, magbasa ka ng Biblia. Na para bagang yung Biblia, doon ka makakakita ng mga ano. Yes, meron din po, mga kapatid. Pero ang mahalaga, makilala mo muna si Jesus. Therefore, you must be centered on Jesus. Praise God. Letter A, nakita ko natin. Jesus is the promised one. Letter B, tingnan natin. Jesus is the powerful one. Basahin nga ako natin, verses 3 and 4. Regarding His Son, who as to His earthly life was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by the resurrection from the dead. Sino siya? Jesus Christ, our Lord. Pinapakita po ng mga verses na ito, mga kapatid, na ang gospel, hindi lang pala tungkol sa mga hula doon sa Old Testament. Yung gospel po ay centered on Jesus. Centered on what? Number 1, centered on His position. Ano po? Centered on His position. Bakit? Ano po ba pwesto ni Jesus? Hindi po ordinaryong tao lang si Jesus. May mga nagtuturo, yung mga nagrally sa EDSA, ang turo po nila kay Jesus, tao lang. So, maliligtas ka ba ng tao lang? Hindi eh. Mababago ka ba ng tao lang? Hindi eh. Si Jesus po, hindi po ordinaryong tao lang. He is in fact the very Son of God. Now, hindi ko po naiintindihan yung tunay na nangyari, mga kapatid, basta't ang nakalagay lang po kasi sa Bible, si God the Father, He took a virgin na ang pangalan po ay Mary, at sa kapangyarihan po ng Diyos, pinagdalang tao niya o pinagbuntis po niya si Mary. No po, makikita po natin to sa Luke chapter 1 verse 35. Without the benefit of a human partner. Nagbuntis po si Mary, himala. No, wala pong sumiping sa kanya. At ang sabi ng Biblia, yun ay under the power of God. At doon sa sinapupunan ni Mary, nabuo po ang isang sanggol. Laman, buto, dugo. Ang sanggol na physical na nabuong yon sa sinapupunan ni Mary was none other than the second person of the Holy Trinity, who is Jesus, the Son of God. Ito po, mga kapatid, yung greatest mystery of all time. Kung paanong idinamit po ng Diyos ang laman. Kung paanong idinamit ng Diyos ang buto. Kung paanong ang Diyos ay nagkaroon ng dugo. Kailangan po niyang maging tao, mga kapatid, kasi kailangan po niyang mamatay. Kasi kailangan po nating ng tagapagligtas. Amen, mga kapatid? Hindi ho tayo maliligtas pag walang namatay at walang nagbubu ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Paano siya magbububo ng dugo? Kailangan niyang maging tao. Naging tao ba si Jesus? Yes, sabi sa John chapter 1 verse 1 and 1 verse 14, the Word of God became flesh and He dwelt among us. Ano po?
Kaya nga po sabi sa Philippians chapter 2, 5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Sino si Kristo Jesus? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano daw pong kalikasan ng taglay ni Jesus? Kaninong kalikasan? Sa Diyos. Hindi po niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ang ginawa niya, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan doon sa krus. Taglay ni Jesus yung kalikasan ng pagiging Diyos, pero siya po ay naging tao. Kaya po si Jesus, mga kapatid, siya po ay 100% God, 100% man. Ulitin ko po, si Jesus ay 100% God, 100% man. Hindi ko siya 50% God, 50% man. No, mga kapatid. Pag nakita mo si Jesus Christ in person, you are seeing God 100%. And you are also seeing man 100%. No po? Mamaya pag-uusapan po natin ng konti yan. So yan po yung position ni Jesus. Pero meron pang isa, mga kapatid. Number 2, His person. His person. 3 titles po ang binitawan ni Pablo tungkol sa tagapagligtas po natin. Una, sabi niya doon sa verse, He is Jesus. Ito po yung pangalan ni Jesus ng humiliation. Kasi Diyos po siya, exalted po siya, pero nung nagkatawang tao po siya, ano pangalan niya? Jesus. Sa panahon po nila, marami pong Jesus. Kung paano sa panahon po natin ngayon, marami ring Jesus. Pero hindi ko po alam kung ipinapangalan pa ang Jesus ngayon. Kasi, sa panahon ng mga matatanda, meron po ang pangalan ay Jesus. Tapos, mumura-murahin nung, di ba? Demonyo ka! Ang pangalan ng anak mo ay Jesus. Di po? Kaya, ewan ko lang po, may nagpapangalan pa rin na Jesus. Kasi yung Jesus, mga kapatid, pangalan po yun ng Diyos na nagkatawang tao. That is His title of humiliation. Marami kasing Jesus doon sa panahon ni Jesus, pero iisa lang yung Jesus na Christ. Iisa lang yun. Iisa lang yung Jesus Christ na taga Nazaret. Pero maraming Jesus. So that is the human name. No? Pangalawa, mga kapatid, He is Christ. Ibig sabihin po ng Christ, the anointed. May pahid. Si Kristo po ay pinahiran ng Diyos. Kaya nga po, siya po ay propeta, ayon sa Deuteronomy 18:15-19. Siya po ay priest, saserdote, ayon po sa Psalm 110 verse 4. At siya po ay isang hari, ayon po sa 2 Samuel 7:12-13. Ibig sabihin, siya po yung Mesiyas. So pag sinabi mo natin, Jesus Christ, yung Christ, hindi po yun yung apelyido ni Jesus. So pag sinabi natin, Jesus, that is the man who is the Christ, the Messiah, the tagapagligtas. Nakuha po natin, mga kapatid, pero may isa pang title si Jesus, yung tagapagligtas natin. Siya po ay Lord. He is Jesus, He is Christ, and He is the Lord. Kung yung Jesus po, title po yun ng kanyang humiliation o pagkamababa, dahil nagkatawang tao siya. Yung Lord naman, title naman ng kanyang exaltation. Yung kanyang pagiging Panginoon, ipinapaalala po ng salitang ito na siya po ay nagtagumpay sa kasalanan, kamatayan, and He is to be honored, He is to be feared, He is to be obeyed, He is to be served. Why? Sabi kasi ng Acts 2:36, He is Lord. Kaya kinakanta natin, He is Lord. He is Lord. Kinakanta po natin yun. Now, hindi po natin siya kinakanta to make Him Lord. No po? Kasi pag sinabi natin, alam mo, make Jesus your Lord. Na para bagang, teka, hindi ba siya Lord? Lord naman talaga siya eh. Amen, mga kapatid? Ang ibig sabihin lamang po natin, Lord na siya, kaya lang kinikilala natin yung kanyang Lordship. Yung kanyang pagiging Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang kanyang person. Nakita mo natin, His position, His person. Tingnan po natin pangatlo, His pedigree.
Pag sinabi nating pedigree, ito po yung line of ancestors niya. Kasi nga, nagkatawan tao siya, so meron siyang mga ancestors. Bilang tao, mga kapatid, ito po yung kanyang family tree. Na-search niyo na po ba yung family tree ninyo? Baka mamaya meron po kayong lahing Hungarian hotdog. No? Pag sinas mo, meron pala kaming lahing Kastila, kaya pala ang ilong ko'y dapa. Mistisa, no? Mistisa. Ano ba yung maputing bahagi ng ating katawan? Pinag-uusapan natin, Pastor James. Yun tiyan. Yun lang ang mistiso. So the last portion of verse 3, mga kapatid, and all of verse 4 talks about this man, Jesus. No, Paul gives us these verses, yung credentials ng ating Panginoon. May dalawa siyang credential. Una, yung kanyang human credentials, no? So pinapakita po rito, mga kapatid, that he came from the kingly line of David. Hindi po siya katulad, mga kapatid, ng mga Roman emperors na nag-exist noon. Si David po, yung kingly line niya existed for over 1,000 years. Confirmed na po, mga kapatid, doon sa mga Jews, yung belief nila na yung Messiah nila, mga kapatid, will come from the line of King David. Yet, bagamat si Jesus is God, He became man para mamatay po siya para sa atin. Naging tao talaga si Jesus. That is his human credentials. Bahagi siya nung lineage ni David. Pero hindi po doon nagtapos yung credentials niya. Letter B, meron din po siyang heavenly credentials. So hindi lang po siya merong human credentials, meron siyang heavenly credentials. Bakit? Kasi sabi po ni Pablo, Jesus was the son of David, yet, mga kapatid, he also tells us that si Jesus is the Son of God. Bakit po natin nalaman na si Jesus ay Son of God? So verse 4, bakit? Kasi meron po siyang righteousness. Meron siyang katuwiran. Tandaan natin, mga kapatid, tayo po mga tagalupa, wala po tayong natural na katwiran. Hindi po tayo righteous. Kaya for somebody na maging tao, tapos righteous siya, hindi tagalupa ito. Ito'y tagalangit. Kasi nga, siya po ay matuwid. Tayo mga tao, makasalanan. Si Jesus po, He lived without sin, He knew no sin, and siya po ay namatay ng walang kasalanan. Yan po yung mga talata natin. 2 Corinthians 5:21, Hebrews 4:15, Hebrews 7:26, hindi na natin iisa-isahin. All of those verses say, si Jesus walang kasalanan. Hindi po siya nagkasala. Kaya nga, yun yung kanyang heavenly credential. Righteous talaga siya. Pangalawa, hindi lang kayong kanyang righteousness, yung kanyang resurrection. Sabi doon sa verse, si Jesus nabuhay mula sa mga patay. Sino po rito ang may kamag-anak na nabuhay mula sa mga patay? Wala. Alam mo kung bakit wala? Tao kasi. Pero bakit ito si Jesus Diyos na nagkatawang tao, nabuhay mula sa mga patay? Hindi siya kasi taga rito eh. He is Lord. No po? Meron siyang buhay. Kaya nga, mga kapatid, no, ito yung kanyang heavenly credential. Siya po ay nabuhay mula sa mga patay at nangangako rin siya na kung sasampalataya tayo sa kanya, bubuhayin niya rin tayo mula sa mga patay. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. So nawa po, malinaw na sa atin, mga kapatid, no? Hindi lang po tayo nangangaral, nagtuturo rin po tayo ng doctrine, na malinaw na, mga kapatid, na si Jesus 100% God, 100% man. Pero bago po natin iwan ito, bigyan ko po kayo ng ilang examples. No? So si Jesus Christ, meron po siyang human credentials, meron po siyang heavenly credential, mga kapatid. Kaya naman, sa Matthew chapter 17, 24 to 27, ano po? Ito po yung, mga kapatid, si Jesus, kasama niya po si Peter, kailangan po nila magbayad ng temple tax. Bilang tao, kailangan po nila magbayad ng tax. By the way, nagbabayad ba tayo ng tax? Yes, ano po, magbayad po tayo ng tax. Tumatakas ba tayo? Meron po tayong ano sa likod. Pag wag po tayo tatakas sa ating mga tax. Okay? So si Jesus po, bilang tao, kailangan po nila magbayad ng temple tax. Alam mo ginawa ni Jesus Christ? Inutusan po niya si Pedro, sabi niya kay Pedro, Pedro, pumunta ka doon sa lawa, kasi doon sa lawang yon, mangawil ka ng isang isda, tapos yung isdang yon, kunin mo, doon sa bibig ng isdang yon, yung barya, yung 4 drachma coin, tapos saktong-sakto na yung 4 drachma coin para pambayad natin sa pareho nating tax. Tanong, sino lumikha nung lawa? Si Jesus.
Sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, for all things were created by Him. Sino lumikha ng isda? Si Jesus. Bakit naman meron pong nilulun na 4 drachma coin yung isda? Saan galing yung 4 drachma coin? Tingin natin. Baka meron din tao nakahulog nung barya. Nung 4 drachma coin. Sino lumikha dun sa tao? Si Jesus. Si Jesus ang lumikha doon sa taong nakahulog nung barya at siya namang nilunok nung isdang nilikha din ni Jesus na lumalangoy sa lawang nilikha din ni Jesus as God. Tapos sa kanya inutusan si Pedro, pumunta ka doon sa creation ko, kunin mo ngayon yung 4 drachma coin because tayo bilang tao may pangangailangan tayo magbayad ng temple tax. Yun naman yung Jesus the man. Tako natin mga kapatid. So Jesus is God, pero siya din ay man. Kailangan niya magbayad. Kaya naman mga kapatid, pwede po tayo magtiwala sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos mga kapatid. May pangangailangan ka ba this week? Walang imposible sa Diyos. Pwede tayong magtiwala sa Kanya. Kung kaya nga po niya magbayad ng temple tax para sa Kanya mag-provide sa Kanyang provision, kaya niya magbayad para sa iyo. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa Mark chapter 4:35 to 41, yung taong si Jesus na pagod dahil nag-minister po siya, sumakay po siya sa bangka, pagsakay po niya sa bangka, dahil tao po siya 100% man, anong ginawa ni Jesus? Natulog, humarok. Tapos kahit na nandun yung mga disciples niya, ang iingay maray, nagkukwentuhan, no? Tapos si Jesus tulog na tulog. Bakit pagod na pagod siya? Bilang tao. Ano po nangyari doon sa bangka? Binagyo. No? At nung bumagyo na, siniklot-siklot na po yung bangka ng alon, tapos inihipan na po ng malakas na hangin. Tapos yung mga macho na disciple, biglang nagsisigaw. At sa pagsagaw nila, sapagkat sila po ay mamamatay na, no? Ginising nila si Jesus. No po? Si Jesus, hindi siya nagising ng bagyo. Pero nagising siya nung disipulong tumatawag sa Kanya. Tumatawag ka ba kay Jesus? Gising si Jesus. Amen mga kapatid. Tumawag po tayo sa Panginoon sapagkat hindi po natutulog si Lord. Ang natulog lang yung taong Jesus. Ginising po siya, Lord. Wala ka bang pakialam, mamamatay na po kami. Anong ginawa ni Jesus? Tumayo po siya, tapos pinatigil po niya yung bagyo. Bilang Jesus, the man o Jesus, bilang God. Bilang God. So kitang-kita po natin doon, natutulog yung taong Jesus, pero nung patigilin na po niya at naghimala na po siya, he is 100% God. Kaya naman mga kapatid, doon sa Luke chapter 23, 39 to 43, doon sa krus, si Jesus na tao, dumudugo na. Amen? Dumudugo. At doon sa pagdugo niya, mga kapatid, mamamatay na po. Sino? Yung taong si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero meron siyang katabing 2 kriminal. Yung isang kriminal, no, binabastos po siya, binabash siya. Tapos yung isa namang kriminal, no, sabi sa kanya nung kriminal, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot ngayon yung Jesus na dumudugo, yung taong dumudugo, sumagot po siya, sabi niya, ngayon pa lang, kakasamahin kita sa aking kaharian. Sino yun? Yung tao, yung God. Yung God. Yung dumudugo, yung tao. Pero yung nagsabing isasama kita at ililigtas kita, yun yung God. Jesus is 100% God, 100% man. Jesus is the promised one, letter A. Jesus is the powerful one, letter B. Letter C. Jesus is the performing one. Bakit? Sabi po doon, through Him we receive grace and apostleship to call all Gentiles to the obedience that comes from faith for His name's sake. So gusto po i-share ni Pablo sa atin mga kapatid ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. And sa pag-share po niya mga kapatid, pinapakita niya po sa atin, merong 2 bagay na kaloob ang Panginoong Jesucristo sa atin. Number 1, we have received grace. We have received. Sabihin nga natin, I have received grace.
Ano po ba yung grace? Balikan nga po natin mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang pagpapala at pabor sa pamamagitan po ni Kristo para sa atin, para sa ating kaligtasan at buhay Kristiyano nang hindi natin pinaghihirapan, hindi natin binabayaran, at ibinibigay pa rin sa atin kahit hindi po tayo karapat-dapat. Yan po ang grace, yan po ang tinanggap natin. Pero hindi ho doon natapos mga kapatid. We did not only receive grace, number 2, we have received what? Gifts. Bakit? Kasi ang sabi po doon mga kapatid, through Him we have received grace and apostleship. Yung apostleship, yung pagiging apostol, gift po yan. At tayo din, tumatanggap din po tayo ng gifts. Ano po? Pinagkalooban din po tayo ng gift. Kumbaga sa sundalo, we have been drafted with a mission. At tayo po mga kapatid, we have been set out mga kapatid to be witnesses for the glory of God. Tinawag po tayo para maglingkod. Hindi lang para pakainin at maging mataba sa espiritu at sa ating mga kaluluwa. No, mga kapatid? Malapit na po dumating si Jesus, magpagamit po tayo sa Panginoon. Salamat po sa mga naglilingkod na at sa mga hindi pa, inaantay namin kayo. Mag-serve po tayo, sama-sama po tayong magbigay lugod sa Diyos. No? Because we have received gifts. Balikan nga po natin mga kapatid, Roman numeral number 1, the facts about the messenger. Si Pablo po ay centered on Jesus. Pangalawa, the foundation of the message. Sino po ang message? Si Jesus. Si Jesus mga kapatid, the promised one, the powerful one, the performing one. Lastly, Roman numeral number 3, the focus of the ministry. At sa lahat po ng mga verses na ito mga kapatid sa passage, Paul turns his attention to the people na sinusulatan po niya. Ganun po kasi yung liham nila noon. Sa liham po natin ngayon mga kapatid, ang una mo muna, panimulang pambati. Dear Ate Helen. Tapos yung sulat mo na. Tapos pagkatapos ng sulat mo, kahit gaano pa kahaba yan, tapos lalagay mo na, from, o kaya love, or sincerely yours, or whatever, tapos yung pangalan mo. Nung sulat po nila mga kapatid, baliktad. Kaya makikita po natin doon, ang una ni Pablo, Paul. Inuuna po doon, noong panahon na yon, yung sumulat. Paul. Kaya pag basa mo ng liham, alam mo na kagad, ay galing kay Paul. So, galing kay Paul. Para pong sa Facebook ngayon mga kapatid, hindi mo pa binubuksan, nakita mo na yung message. Ay, ayoko muna sagutin yan. Gaslight muna. Diba? Gaslight mo, wag muna. Kasi nagbigay na, sinabi ko na nga, susuportahan ko na nga siya eh. Tapos nagbigay na kagad ng Gcash. Wag muna. Ano po? Parang ganun din. Paul, alam na natin. Tapos saka yung liham. Tapos saka po mga kapatid, sino yung sinulatan. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sabi doon sa letter A, the calling to be saved. Ito po yung tatlong bagay mga kapatid na totoo sa kanila noon at totoo din sa atin. Ano po yun? Tinawag po tayong maligtas. Sabi doon, and you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. Nililinaw po ni Apostle Paul mga kapatid na yung mga taga-Roma, sinulatan po niya bilang mismong recipient ay aabutin din po mga kapatid ng gospel. Yung mga hentil, inaabot din po ng gospel. Tinatawag tayong lahat ng Diyos na maligtas. Hudyo man o hentil. At ang tawag po niya mga kapatid para sa atin na maligtas, hindi po nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa kanyang biyaya. Malungkot nga lang po na hindi niya yung ibang tinatawag ayaw naman tumugon. Ang Diyos po kasi tumatawag sa lahat ng tao para maligtas eh. 1 Timothy chapter 1 verse 4. Kaya lang hindi naman po lahat ay tumutugon. Lahat po ba mga kapatid pumapasok sa karis para magpagupit? Pero may dumadaan ho ba sa harap ng karis na dapat na magpagupit? Oo. Ang haba na ng buhok. No? O kaya gulo-gulo na ng buhok. Ayaw magpagupit. Pero available po ba mga kapatid ang pwedeng gumupit? Pwede, available. Parang tagapagligtas din. Available na pero ayaw maligtas. So, lumilipas yung mga araw, no? Nandiyan naman si God. Tapos na naman yung tinapos na gawa ni Kristo. Pero ayaw nilang maligtas. Sayang.
Yun pa naman ang calling sa atin. The calling for us to be saved, to belong to Jesus. Muli, no? Centered na naman to kay Jesus. Nakasentro kay Jesus. Bakit? Kasi nais ng Diyos that you belong to Jesus. Letter B, tingnan po natin to. The calling to be sons. Sabi doon, to all in Rome who are loved by God. Sabi po ng ibang translations, beloved of God. Sa Biblia po mga kapatid, kapag ka in-address ka na beloved, ibig sabihin kasi noon, anak ka na ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, hi beloved. Yan, no? Pagka sinabi ng Bible, you are the beloved of God. You are the beloved of God. Ibig sabihin, love na love ka ng Diyos. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but shall have everlasting life. Pastor, di ba talaga namang mahal ng Diyos ang lahat ng tao? Yes, as creation. Bilang creation, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero pag naging anak ka ng Diyos, there is something in the heart of God na love para sa iyo. Kaya hindi po tinatawag yung sinner na beloved. Pag binanggit po yung beloved, ang pinag-uusapan yung Kristiyano, yung anak na, parang ganito po mga kapatid, love mo ba ang lahat ng tao? By the grace of God, pwede mo bang mahalin ang lahat ng tao? Oo. Pero, aamin ka ba kapatid, na pag pinag-usapan ng pamilya mo, there is a different love na meron ka sa kanila kaysa doon sa nagtitinda ng sigarilyo sa harap ng inyong eskwelahan. Aaminin po ba natin na meron kang ibang love doon sa pamilya mo? Yes, pamilya mo, iba. No? Pero sabihin mo, hindi, love ko ang lahat ng tao. Parang ganito rin po rito mga kapatid. No? Si God, love niya po yung lahat ng tao as His creation. Pero mga kapatid, pag pinag-usapan po yung pagiging anak mo ng Diyos, ang tawag niya sa iyo, beloved. Ito po yung Greek word na agapetos, na ang ibig sabihin po ay dearly loved, esteemed. Ang ganda nito, favorite. Favorite ka ni God. Now, hindi ibig sabihin mga kapatid na favorite ka ni God, yung katabi mo hindi favorite ni God. Sapagkat sobrang laki ng puso ni God, favorite niya tayong lahat. Amen mga kapatid? Paborito niya ang lahat ng kanyang mga anak as opposed or as in contrast mga kapatid doon sa ibang creation. You are God's beloved. So hindi lang niya tayo tinatawag to be saved. Hindi lang natin tinatanggap yung the calling to be saved. Tinatanggap din natin yung the calling to be sons. Ang tanong na lang, have you believed? Kung nanampalataya ka na kanina, then you are a son. You are a daughter of the Most High God. You are a child of God. You have God as your Father. Ano? At pag sinabi natin, God is your Father, you are supplied. You are not just amply supplied, you are abundantly supplied. Amen mga kapatid? Malinaw po yan sa Ephesians chapter 1 verse 3. Now, nakita ko natin, letter A, the calling to be saved, the calling to be sons. Letter C, the calling to be saints. The calling to be saints. Ang sabi po doon, and called to be His holy people. Sabi sa ibang translations, called as saints. Ang lahat po ng tumugon sa tawag ng Diyos na maligtas at sumampalataya kay Kristo, dahil sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, tinatawag na saint, santo. Sumampalataya ka ba kanina? Therefore, tabi mo sa katabi mo, hello, saint. Ikaw ngayon ay santo. Ano po? Now, sa tao, mga kapatid, sa religion, ang santo patay na. Napansin niyo po? Sa religion, ang tao patay na. O yung santo patay na. Pero sa Biblia, ang santo buhay. Kasi sino ang sinulatan ni Pablo, mga kapatid? Yung mga taga-Romans, ang tawag niya doon sa mga taga-Romans, called as saints. Kung patay na yung mga taga-Romans na saints, paano nila mababasa yung liham ni Pablo? They must be alive. Amen mga kapatid? Pwede silang magbasa. Kaya nga po,
Baliktad. Sa Bible po, ang santo ay buhay pa. Ang saint, mga kapatid, ay hindi po tinatawagan. Ang saint ay hindi pinananalanginan. Sa Bible, ang saint ang nananalangin. Ang saint ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi the word saint means holy, set apart, sanctified. So kung ikaw ay nanalig na kay Kristo, you are holy. You are set apart, inihiwalay ka na, you are sanctified. Amen, mga kapatid? Kaya po ang lahat ng anak ng Diyos, inihiwalay na sa sanlibutan. Inihiwalay na po sa kasalanan, inihiwalay na po sa dyablo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang bumalik. Nihiwalay ka na nga eh. Huwag na po tayong bumalik. Now, pagkatapos po ng verses 1 and 6, saka po bumati si Pablo sa mga taga-Roma sa verse 7c. Nasa last verse na po tayo. Sabi po doon, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Again, no, binanggit na naman po yung biyaya. Pag sinabi mo talaga nating biyaya, regalo sa iyo, kaloob sa iyo na hindi mo binabayaran, hindi mo pinagpapaguran, no, at ibinibigay sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. Yun po yung nangyari sa krus, biyaya po yun. Hindi po nagsabi si Jesus Christ, okay, mapapako ako sa krus ha, Anthony ha, kung magbabago ka, kung gagawin mo to, kung ibibigay mo to. Hindi po, mga kapatid. Nag-decide po si Jesus Christ mapako sa krus, wala ka pa. Kailan ka ba pinanganak? 19? 65 ako, 64 Sister Lorna, 64 si Pastor James. Oh, 19. Sino na unang mapako sa krus tsaka siyang pagkapanganak mo? Si Jesus o yung pagkapanganak mo? Si Jesus. Nandun ka na? Wala pa. At doon sa krus, sumigaw siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalaman ang kanilang ginagawa. So doon pa lang sa krus, mga kapatid, nagpatawad na si Jesus. May kinalaman ka? Wala. Biyaya. Binibigay sa'yo, pinagkakaloob sa'yo. Hallelujah. Sige, palapakan po natin si Lord. Kahit hindi karapat-dapat. Then sabi ni Paul, grace and peace to you. Kayo mga hintil na taga-Roma. Kayo mga dating makasalanan. Grace and peace to you. Now, hindi lang po grace, binibigay din po sa inyo ang peace. Ang isip po natin, pag sinabi pong peace, mga kapatid, ay, pag wala na akong problema, siguro peace na. Pag pantay na pa ako, at siguro peace na. Rest in peace. Hindi ba, mga kapatid? Yung peace po dyan, mga kapatid, yan po yung Irene. No, na ang ibig sabihin po, mga kapatid, bati na kasi kayo ng Diyos. Ang Diyos na dati ay kaaway natin o kaaway tayo ng Diyos dahil tayo po yung mga makasalanan, si God, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, tayo po ay ipinakipagkasundo sa kanyang sarili. Hindi niya sinabing, oy, makipagkasundo kayo sa akin. Hindi. Kinuha niya tayo, yung mundong makasalanan, tapos ginawa niya tayong, nireconcile niya tayo sa sarili niya. Kaya ngayon, ganun na tayo ni God. Ang gagawin na lang talaga natin, manampalataya eh. Manalig sa Kanya. At dahil tayo po ay may peace with God, therefore, we can experience the peace of God. You cannot experience the peace of God if you are not yet at peace with God. Kung kaaway mo pa ang Diyos na ito, paano mo mararanasan ang Kanyang kapayapaan? Kaya kailangan tanggapin mo muna na nakipagkasundo na siya sa iyo. Yes, peace na kami ni God. Therefore, sa pang-araw-araw mong pamumuhay, you can now experience the peace of God na sinasabi po ng Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Sabi po doon, grace and peace to you. Saan galing? From God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang gandang pambati nito. Subukan nga natin, mga kapatid. Sa halip na good morning lang. Pwede ba tayo magbatian? Sabi mo sa katabi mo, grace and peace to you. Grace and peace to you. Peace be with you. Dagdagan po natin yung peace be with you. Amen, mga kapatid? Sabi doon, grace and peace to you. So parang hindi lang po tayo natapos sa good morning, good evening, good, sabi ni wag na, hindi ko na maalala yung pelikula. Good morning, good evening, good night. Truman. Si Truman. Hindi lang po doon, babaw lang po noon eh. Ang ganda po nito, grace and peace to you. Bakit? Kasi centered on God. Centered on the Lord Jesus Christ. Summarize nga po natin yung pinag-aralan natin, mga kapatid.
Natutunan po natin sa unang 7 verses ng Romans, mga kapatid, the facts about the messenger. Sino yung messenger? Si Paul. Paul was centered on Jesus. And sana tayo din. We must be centered on Jesus. Tapos nakita natin yung foundation ng kanyang message, which is the gospel. The good news is also centered on Jesus. Walang ibang pinag-usapan sa mabuting balita, kundi si Jesus, yung finished work niya. And then yung focus ng kanyang ministry, of the ministry. God's children are to be centered Jesus. Ikaw ang focus ng ministeryo at paglilingkod ng Diyos. Ano po ang take-away natin, mga kapatid, sa umagang ito? Sabay-sabay ho natin sabihin, ideklara po natin yung take-away natin. Jesus is the center of all that I am and all that I do. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang Diyos, Lord God, na tumawag po sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na naglingkod sa amin sa magitan ng tinapos mong gawa sa krus at muling pagkabuhay. At dahil doon kami po ay naligtas. Salamat po, Panginoon, sa pinag-usapan po namin, pinag-aralan. Dalangin namin, Panginoon, manatili ito sa aming mga puso. Maisentro ka talaga namin, Panginoon, sa aming mga buhay. We just worship you today, Lord God. We glorify you. We honor you. Lord, wala po kaming ibang ninanais, Panginoon, kundi ang ikaw ay maitaas, maluwalhati, maluklok, makilala, Panginoon. Thank you, Father God. Unti-unti naming nauunawaan, Panginoon, ang iyong kabutihan. And Lord, sabi mo sa Romans chapter 2, verse 4, the goodness of God leads us to repentance. The goodness of God leads us to change our mind. Kaya nga, maya't maya, nagbabago kami ng isip, Panginoon, mula po sa unbelief, tungo po sa pagsampalataya sa iyo. Mula po, Panginoon, sa kawalan ng pagtitiwala, Panginoon, tungo po, O Diyos, sa pananalig sa iyo. We change our minds, Lord God. Help us, O precious Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming guro. Patuloy mo kaming turuan na lumakad ayon lamang sa kalooban mo. Pakitanggap po ang lahat ng papuri, masasalamat, pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Ihanda po natin ating mga puso. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.